Matapos ang impresibo na round 2 knockout victory ni Marlon Tapales kina Hiroaki Teshigawara ng Japan noong 2021, Jose Estrella ng Mexico, at kapwa nito Pinoy na si Edin Sonsona noong 2020. Ay nabigyan ito ng pambihirang oportunidad upang lumaban para sa isang dual title shot bout, ang IBF at WBA World Super Bantamweight title kontra sa isang undefeated knockout artist, Uzbekistan Southpaw fighter na si Murodjon Akhmadaliev. The unified WBA and IBF Super Bantamweight Champion of the World, Murodjon MJ Akhmadaliev. Sinilang sa Kos, Uzbekistan noong November 2, 1994. Sa murang edad, si Murodjon Akhmadaliev ay nagpakadalubhasa sa larangan ng boxing sa mga Olympic Tournament 2015 nang 2 beses itong manalo ng silver medal sa Asian at World Olympics at gold medal naman sa Asian Olympic noong 2017. Sa professional career ay meron itong malinis na record na 11 win, 8 knockout at wala pang talo. Samantalang ang ating kababayan naman na si Marlon Tapales ay may record na 36 win at 3 loss. Bagamat kakaunti pa lamang ang professional fight ni MJ, ay hindi basta-bastang pipitsuging mga fighter lamang ang mga nakasagupa nito. Kung ating titingnan ang fighting history ng mga sinibak nito, ay mapapansin na puro matataas na matches at mga mabibigat na record ang mga nakalaban nito. Bago ang laban, si MJ ay top 2 fighter sa ranking ng The Ring Magazine at top 1 sa world ranking ng pound per pound fighter na kung saan merong 1,232 na kalahok sa buong mundo. Hawak nito ang IBF at WBA Super Bantamweight title na nakuha nito noong 2020 kay Daniel Roman ng USA at 3 beses na rin niya itong matagumpay na nadepensahan kontra kina Rona Rios, Jose Velasquez at Ryosuke Iwasa ng Japan. Kung matatandaan po natin, si Ryosuke Iwasa ay ang Japanese fighter na nagbigay ng ikatlong masalimuot na pagkatalo kay Marlon Tapales noong 2019 by round 11 technical knockout kung saan bumagsak si Tapales sa round 3 at sa round 11. Kaya naman sa laban na ito, si Marlon Tapales ay kinukonsidera na heavy underdog. Sabi pa nga ng isang sport website sa kanilang article na mati-technical knockout daw sa round 9 si Marlon Tapales. Kaya naman ang 60 ay inaasahan na nila na si The Monster Naoya Inoue na ang susunod na lalabanan ni MJ. At para bang gusto nilang palabasin na bonus stage lamang sa kanila ang ating kababayan na si Tapales. MJ is very good, possibly great. Now that Naoya Inoue has moved to 100 pound, MJ could have a huge fight in the near future. Bagamat usap-usapan na ng mga tao ang tiyak na pagkapanalo ng Uzbekistan fighter, ay siseryosohin pa rin naman daw ni MJ ang laban na ito kontra kay Marlon Tapales sapagkat ito ay bilang respeto na rin sa kapwa nito fighter.
My target is Tapales. That is what I am concentrated on. As a boxer and a champion, my goal is to beat all of the top guys in my division and become undisputed. That's the ultimate goal. April 8, 2023. Ang laban ay ginanap sa Boeing Center, San Antonio, Texas, USA. Dahil US citizen si MJ, karamihan na nagpunta dito ay puro mataga-suporta nito. Sa pag-umpisa ng laban, tila ba sinusukat lamang nila ang lakas ng bawat isa. Ang bawat mandirigma ay detalyado at maingat ang mga galawan. At kung maiintindihan mo talaga ang laban, ay hindi basta-bastang mga boksidor ang nagtatagisan ngayon ng lakas sa ibabaw ng lona. Kung baga, ibang level ito ng mga mandirigma sa larangan ng boxing. Kailangan maging mahinahon sapagkat isang pagkakamali lamang ay maaaring mawala at masayang ang mahabang panahon ng preparasyon na pinaghirapan ng isang mandirigma. Sa mga sumunod na round ay naging dihado ang Pinoy dahil sa pambihirang lakas at husay ng kalaban. Nagagawa makapuntos ni MJ ng mga jab shot at iilan pang mga malilinis na tira kay Tapales. Bagamat underdog ang ating pambato ay hindi ito basta-basta na lamang dumayo sa bansang USA upang ibigay na lamang ng ganon kadali ang panalo. Sa middle round ay pinahirapan ni Tapales ang kalaban. Dahil sa magandang depensa ni Marlon ay bibihira na lamang makapagpatama ng mga malilinis na tira si MJ. Sa ganitong uri ng laban kung saan umaabot ng sukdulang huling round ang takbo ng sagupaan ay isa sa mga susi upang makuha ang tagumpay ay ang magandang stamina na kung saan ito ang pinaghandaan ng ating pambato sa kanyang training. Pagsapit ng round 9 ay nagawa ng madumi na ng Pinoy ang takbo ng sagupaan. Dahil sa pambihirang body movement at timing na pinapakita ni Tapales ay nagagawa nitong makapagpatama ng mga malilinis na kombinasyon sa kalaban. Marahil bunga ito ng determinasyon at dugo at pawis na pinuhunan nito noong panahon ng training. Pagsapit ng round 11 ay kita na pagod na ang parehong mandirigma, ngunit kailangan may tanghaling panalo at wala nang makapagsasabi nito kung sino ang magwawagi kundi tanging mga scorecards na lamang na hawak ng mga hurado pagkatapos ng huling round. Sa pagsapit ng sukdulang round 12 ay dahan-dahan nang nauubos ang gasolina ng Pinoy. Dahil dito, isang right shot ang naipatama ni MJ sa mukha ni Tapales.
Munti ka na itong bumagsak. Pero dahil kilala ang mga Pinoy sa pagiging matigas na mandirigma, naminti na ni Tapales ang balanse at hindi lumapat ang likod nito sa lona. Naghiyawan ng malakas ang mga manonood sa paligid ng ring. Ngunit matapos nito ay halatang ininda ni Tapales ang kamaong tumama sa kanya, kaya naman nagawang makapagpatama ni MJ ng iilan pang mga malilinis na tira. At makalipas lamang ang ilang segundo ay tumunog na ang bell bilang hudyat na tapos na ang laban. Ang bawat kupunan ay nag-aabang kung sino ang magwawagi, hanggang sa diniklaran ng ring announcer na ang Pinoy ang nagwagi sa laban. Ang ingay ay agad na umalingaw-ngaw sa bansang Pilipinas. Dahil sa pambihirang determinasyon at sakripisyo ng Pinoy sa laban, ay panalo ito via upset split decision at naagaw nito ang dalawang titulo mula kay MJ. December 16, 2015, isang boksidor na tubong Lanao del Norte ang dumayo sa bansang Japan upang sagupain ang undefeated Japanese fighter na si Shohei Omori. Subalit hindi pa man nagiinit ang puwet ng mga manonood, isang minuto pa lamang ang lumilipas sa round 2. Hininto na ng referee ang laban matapos tamaan ng right hammer at sinundan pa ng left straight ang Hapon. Matapos ang 2 taon, April 4, 2017, muling naikasa ang rematch ng dalawa. Dito, paglalabanan nila ang bakanting WBO World Bantamweight title. Ang titulo ay dati ng hawak ng Pinoy, ngunit diniklarang bakante ito nang hindi magawang mamintina ni Tapales ang timbang para sa Bantamweight division. At sa ikalawang pagkakataon, dayo na naman ang Pinoy at ang laban ay muling ginanap sa Osaka, Japan. Dumadagundong ang paligid sa dami ng taga-suporta ng Hapon ang naroon, samantalang sa Pinoy ay tanging coach at training team lamang ni Tapales ang naroon. Dahil sa kakaibang klima sa Japan, hindi basta-basta ang mga fighter dito. Si Omori ay may mataas na knockout ratio. Sa 18 panalo nito, 15 ang knockout at isa pa lang ang talo. Matapos madungisan ni Tapales ang record nito, madugo ang pagsasanay na ginawa ng Hapon. Sa katunayan, puro knockout ang inabot ng mga sumunod na kalaban nito pagkatapos ng una nilang paghaharap ni Tapales. Sa pagkakataong ito, gustong patunayan ng Hapon na nakachamba lang ang Pinoy noong una nilang sagupaan. Bago pala magumpisa ang round, naghihiyawan na mga manonood na karamihan ay puro Hapon. Sa pagtunog ng bell, maingat at limitado ang galaw ng bawat isa na kung pagmamasdan ay para lamang nagsasayaw sa ilalim ng musika. Sa laban na pinapakita ng Hapon, malaki ang improvement nito kumpara noong una nilang paghaharap sapagkat madalas itong makapagpatama ng mga malilinis na tira kumpara sa Pinoy. Marahil, bunga ito ng determinasyon at pagnanais na makabawi sa ginawa sa kanya ng Pinoy. Bagamat madalas makapagpatama ang Hapon dahil sa mahahabang braso nito, nagagawa namang pumareho ng Pinoy sa pamamagitan ng magagandang head movement at footwork nito. Pagpasok ng round 5, naghiyawan ang mga manonood ng ilang kombinasyon at isang malakas na right liver shot ang naipatama ng Hapon. Halatang nanghina ang Pinoy at sa sandaling iyon, nasa bingid na ito ng katapusan. Isang magandang tira na lamang ang hinihintay at kaya nang wakasan ng Hapon ang laban.
Subalit matibay ang Pinoy at nagawa pa nitong mairaos ang round. Sa round 7, katapusan na ng Pinoy nang muli itong makorner ng Hapon sa mga lubid. Subalit nakabibilib ang damage recovery ng Pinoy. Pagsapit ng round 9, pareho ng pagod ang dalawang mandirigma, hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi pati na rin sa kanilang emosyonal na diwa. Subalit kailangan maging mahinahon at mangibabaw ang disiplina, sapagkat isang pagkakamali lamang ay maaaring mawala ang ilang buwan nilang pinaghirapan sa training. Pagsapit ng round 10, kita sa galaw ng Hapon, napagod na din ito. Dahil dito, tinamaan ito ng left hook ng Pinoy. Dahan-dahan itong nahilo at bumagsak. Ginampanan ng referee ang trabaho niya. Binilangan ito ang nahihilo pang Hapon. Nagawa pa nitong tumayo at ituloy ang laban. Matapos ang ilang sandali, muli na naman itong tumanggap ng ilang malalakas na suntok. Ngunit ang sitwasyon ay pumabor dito at biglang tumunog ang bell. Pagsapit ng round 11, pinatunayan ng Pinoy ang pagiging veterano nito. Walang segundong sinayang. Dahil sa kahangahangan, damage tolerant at stamina ng Pinoy, nagawa nitong baliktarin ang laban. Kung kayo ang tatanungin mga idol, anong masasabi nyo sa laban na ipinakita dito ng Pinoy? Kung nagustuhan mo naman ang ating video, baka pwede mo naman akong iwanan ng comment, like at subscribe para mabilis kang makabalik sa ating mga talakayan. Maraming salamat po.